Welcome back mga idol, sa video na ito ay ating mapapanood ang sci-fi thriller movie na, Till Death. Warning, spoilers ahead. Si Emma ay hindi masaya sa kanyang pag-aasawa kay Mark, isang mapanupol at seloso na abogado. Lalong lumala ang mga bagay nang ipagtanggol ni Mark si Bobby, isang lalaking umatake at sinaktan si Emma noon. Dahil sa lahat ng pressure na ito, nakipag-ugnayan si Emma kay Tom, isang lalaking nagtatrabaho kasama ng kanyang asawa. Pero dahil sa pagkakasala, tinapos niya ang relasyon bago ang kanilang anibersaryo ng kasal ni Mark. Sa kanilang anibersaryo, binigyan ni Mark si Emma ng isang kakaibang bakal na kwintas at pagkatapos ay sinurpresa siya ng isang biyahe na nakapiring, papunta sa liblib na bahay sa tabi ng lawa na dati nilang binibisita. Nang makarating sila, nakakita siya ng isang tala na may nakasulat na kanilang mga panunumpa sa kasal at misteryosong mga pahiwatig na iniwan ni Mark. Sa huli, natagpuan ni Emma si Mark sa itaas. Humingi siya ng tawad sa kanyang pagiging masamang asawa, at sandali, naniwala si Emma na taos-puso siya. Nagtalik sila. Kinaumagahan, nagising si Emma sa isang bangungot. Nakakadena siya kay Mark. Walang sinabi, binaril niya ang sarili sa ulo. Sa pagkabigla, itinulak ni Emma si Mark mula sa kama at nahulog kasama ang kanyang katawan. Matapos ang unang pagkataranta, unti-unting huminahon si Emma at tinanggap ang sitwasyon. Nagsimulang mag-isip siya ng mga paraan para makatakas. Una, sinubukan niyang gamitin ang telepono, pero nakapatay ito. Pagkatapos ay nakakita siya ng baril at sinubukang barilin ang kadena ng kanyang posas, pero walang bala ang baril, kaya naiinis niyang itinapon ito. Hinayla ni Emma ang katawan ni Mark patungo sa isang aparador, kung saan natagpuan niya ang kanyang damit pangkasal na nakasabit, sa likod ay may isang safety deposit box. Sa desperasyon, itinago niya ang katawan ni Mark sa ilalim ng damit at masakit na hinayla siya pababa sa hagdan, halos masugatan ang sarili niya sa proseso. Natuklasan niya na sinira ni Mark ang kanyang cellphone at tinanggal ang lahat ng matutulis na bagay sa bahay. Sa paghahanap ng anumang paraan para makalabas, sinuri niya ang basurahan at natagpuan ang susi ng kotse. Suot ang damit ni Mark, pumunta si Emma sa garahe. Sinubukan niyang paandarin ang kotse, pero nagpatugtog ang stereo ng isang nakakainsultong mensahe mula kay Mark. Ibinunyag niya na alam niya ang tungkol sa kanyang relasyon kay Tom at binaril niya ang sarili dahil hindi niya matagalan ang kahihiyan. Pagkatapos ay namatay ang kotse. Tinanggal na pala ni Mark ang lahat ng gasolina. Natalo si Emma, bumalik siya sa bahay, hinugasan ang dugo at pumunta sa basement, umaasang makakahanap ng mga kagamitan para tulungan siya, pero wala siyang nakita. Sa isang punto, nagalit si Emma at hinarap si Mark tungkol sa kanyang pagkukunwari. Sa isa sa mga silid, nakakita siya ng mga larawan ng kanyang sarili kasama si Tom, kasama ang isang lumang larawan mula sa gabi na may umatake sa kanya. Pinatugtog niya ang isang recording ng kanyang pakikipanayam sa pulisya mula sa nakakatakot na gabi na iyon, nang saksakin siya ng isang lalaking nagngangalang Bobby. Nakipaglaban si Emma, sinaksak niya ang lalaki sa mata gamit ang kanyang susi, na nagligtas ng kanyang buhay. Bigla, nakarinig siya ng papalapit na sasakyan sa labas at mga yapot na papalapit sa pinto. Si Tom iyon, na nag-aangking nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya na humihingi ng tulong. Mabilis na binuksan ni Emma ang pinto at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Tom na nagsampa ng kaso ang prosecution laban kay Mark noong nakaraang gabi dahil sa pagpapanggap sa ilang kaso, ibig sabihin, alam ni Mark na tapos na ang kanyang career. Hinimok ni Emma si Tom na tumawag ang pulis, pero nagbabala siya na mukhang kaina-hinala ang sitwasyon. Kahit na naniniwala siya sa kwento ni Emma, alam niyang maaaring hindi maniwala ang pulis, lalo na't nahugasan na niya ang dugo sa kanyang mukha. Iginiit uli ni Emma na tumawag ng pulis. At nang lumabas si Tom para kunin ang kanyang telepono sa kotse, pareho nilang napansin na papalapit ang isa pang sasakyan. Sinabi ni Tom kay Emma na magtago habang lumabas siya para tingnan kung sino ang dumating. Lumabas sa kotse ang isang lalaking nagngangalang Jimmy at nag-aangking tinawag siya para ayusin ang isang sirang tubo. Magalang na ipinaliwanag ni Tom na hindi magandang panahon, binigyan siya ng pera at hiniling na umalis. Biglang lumabas ang isa pang lalaki sa kotse, nilapitan si Tom at sinaksak siya ng maraming beses. Pinilit ng mga umaatake na pumasok sa bahay at nakilala ni Emma ang isa sa kanila, si Bobby,
ang lalaking umatake sa kanya 10 taon na ang nakakaraan at nakulong dahil dito. Ipinahayag ni Jimmy ang kanyang pagsisisi sa pagkamatay ni Tom, humihingi ng tawad. Habang humihinga ng huling hininga si Tom, ipinaalala ni Bobby sa kanyang nakababatang kapatid na kailangan nilang hanapin muna si Emma. Umakyat si Bobby sa itaas at natagpuan ang nakatagong safety deposit box, habang ginamit ni Emma ang pagkakataon para magtago sa labas at makarating sa kamalig. Napansin ni Jimmy ang isang landas ng dugo at sinundan siya. Sa loob ng kamalig, nakakita si Emma ng isang palakol at pinag-isipan kung gagamitin ito para putulin ang kamay ni Mark. Sa sandaling iyon, dumating si Jimmy, at napilitan siyang magtago. Hindi nagtagal, natagpuan ni Emma ang kanyang sarili na nakulong sa hagdan, si Bobby ay nasa basement na, at si Jimmy ay hamarang sa pinto. Habang papalapit sila, pinatunog niya ang alarma ng kotse para magkaroon ng distraction. Nagtalo ang magkapatid, kumbinsido si Bobby kay Jimmy na kailangan nilang tapusin ang kanilang sinimulan. Ipinaalala ni Bobby kay Jimmy na habang siya ay nasa kulungan, nawala ang kanilang bahay at lahat ng mahalaga sa kanila. Habang patuloy nilang hinahanap si Emma, naglaan siya ng sandali para magpaalam kay Tom at kinuha ang kanyang Amerikana at bota, at palihim na umakyat sa attic. Matalinong nilinlang niya ang mga lalaki paakyat sa taas. Gamit ang golf club, pinalo niya si Bobby. At nang sumugod si Jimmy para imbestigahan, sinaktan din niya ito at nilock silang dalawa sa silid. Sinubukan ni Emma na makatakas gamit ang kotse ni Tom, pero nahuli siya ni Bobby at hinayla palabas. Sa huling pagsisikap, nagawa niyang tawagan ang 911 bago kinuha ni Bobby ang telepono at pinatulog siya. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakadena ulit sa katawan ni Mark. Sinabi niya sa mga lalaki na hindi niya alam ang kombinasyon sa safety deposit box, pero pinipilit siya ni Bobby at sinabi na ang code ay ang petsa ng panliligaw sa kanya ni Mark. Alam ni Emma ang petsa, pero tumanggi siyang makipagtulungan, napagtanto niyang papatayin siya pagkatapos. Habang sinisimulan ni Bobby na pahirapan siya, si Jimmy, na nag-aalinlangan, ay sumubok na makialam at itinutok ang baril ni Mark, na natagpuan niya sa ilalim ng kama. Upang mapanatili ang kapayapaan, pinilit ni Jimmy si Emma na sabihin sa kanila ang petsa, at aalisin siya sa katawan ni Mark. Pinalaya nila siya at sinabi ni Emma ang code. Binuksan ni Bobby ang safety deposit box, pero nakita lang niya ang isang lag-ari, at isang sulat na nagsasabing nasa kwintas ni Emma ang mga brilyante, na hindi maalis. Naging malinaw na pinlano ni Mark ang lahat mula sa simula, inaasahan na susubukan ni Bobby na putulin ang ulo ni Emma. Sinubukan ni Jimmy na alisin ang kwintas ng marahan, pero mabilis na nawalan ng pasensya si Bobby at naghanda na putulin ang ulo ni Emma. Sa galit, sinapak niya si Jimmy at kinalabot ang gatilyo para barilin si Emma, pero natuklasan niyang walang bala ang baril. Sa naganap na pagtatalo, hindi sinasadyang napatay ni Bobby ang kanyang nakababatang kapatid. Galit na galit, sinugod ni Bobby si Emma at sinaksak siya sa binti. Habang handa ng sumugod ulit, umiwas si Emma, kumuha ng isang tool sa malapit, hinampos ito sa ulo at ikanadi na siya sa katawan ni Mark. Sinamantala ang pagkakataon, tumakas siya at tumakbo patungo sa kotse. Gamit ang natitirang gasolina na natagpuan niya kanina, nagawa ni Emma na paandarin ang makina, pero nahabol siya ni Bobby sa garahe at sa isang desperadong pagkilos, nabangga niya si Bobby. Dahil sa epekto, nawalan siya ng kontrol at nabangga sa kamalig. Gumapang si Emma palabas sa wreckage at nagtungo sa lawa, pero nasa likod niya si Bobby, na hila-hila pa rin ang katawan ni Mark. Sa isang sandali ng pagnanais na mabuhay, sinaksak ni Emma si Bobby sa balikat. Biglang nabasag ang yelo sa ilalim nila, nahulog sa lawa ang katawan ni Mark at hinayla si Bobby pababa. Habang nagpupumilit si Bobby na hawakan si Emma at hilahin siya sa ilalim ng tubig, mabilis niyang inalis ang kutsilyo sa kanyang balikat at sinaksak ito sa mata. Dahil dito, bumitaw siya at lumubog sa malamig na kalaliman. Sa huling pagdagsa ng adrenaline, binasag ni Emma ang yelo at umahan mula sa lawa. Tinanggal niya ang kanyang singsing sa kasal at itinapon ito sa tubig, sumisimbolo ng kanyang kalayaan. Sa malayo, lalong lumakas ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis, hudyat ng pag-asa sa wakas. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood.